Assalamualaikum. Sa video na ito may gusto akong ipakita sa inyo patungkol sa iba-ibang accent, dialect ng mga Arabo. At matagal ko nang gustong gawa ng video yung ganito, pero buti may nakita ako na gumawa na din ng ganitong video about sa iba-ibang dialect ng Arabic. So, hindi naman siya ibang language. Arabic pa rin siya. Pero natin kasi ang Arabs ay nahati sa 22 na bansa. At bawat din bansa ng Arabo ko na Saudi, maraming dialect, iba-iba. So, tingnan mo dito, paano yung pagsabi ng gusto ko. Tingnan mo. Hey, Arabic, what's up? How do you say I want? That would be uridu. Uridu. Yan ang standard sinasabing classic or original Arabic, yung Fusha, tinatawag na Arabic ng Quran din. Yan, Uridu. Yan ang hindi mo masyado marinig kasi hindi madalas ginagamit, di ba? Yan, Uridu. Gusto ko. Pero tingnan mo ang susunod. Okay. But be careful though. That's only true in modern standard Arabic. Like it's pronounced differently or... No, I mean like every dialect has its own word. For example, in Saudi Arabia, they say abha, which is the same root as the... Di ba? Hindi pa ako nakarating sa Saudi. Tataka ko, ano yung abra? Ibig sabihin, gusto. Tibra maya, abra kebsa, alam mo yun. So sa Saudi, yung uridu nila, abra. Kaya yung dialect nila. Talking word, baghit. Okay, uridu... Tignan mo sa Morocco. Sa Morocco, mamaya papakita ko sa inyo yung map sa Africa yung banda, pero mga Arabs din sila. Baghit. Sinasabi na baghit. Pero pag siguro ako din, kaya sabi nga nila, mga Khaliji dito, hindi nila minsan naiintindihan mga Moroccan. Mga Moroccan din, hindi nila minsan naiintindihan mga taga rito na Khaliji na Arabic. Got it. Man, you're a difficult language. Oh, but that's not all of them. In Levant, they say biddi. Widdi. Literally... Ayan, Biddi. Yan ang dialect namin. Yan ang nakasanayan ko, Palestinian. Ayan, 4 na bansa yan. Dati, iisang bansa lang yan. Tawag dyan, Sham, Levant, kung saan galing si Jesus at yung mga propeta. Andyan ang Lebanon, flag ng Lebanon, saka Syria, Palestine, Palestine, saka Jordan. Isang tuldok lang ng star para magkaiba yung flag, pero parehas. So yan, 4 na bansa ang tawag dyan, Sham. Ang Arabic din nila, medyo malapit sa Saudi pero may pagkaibang dialect accent talaga. Ang Syrian medyo malambing sila magsalita, malambot. Chubidi, kefek, di ba? Ganon din ang tawag dito, Lebanese. May konting parang halong French minsan. Pero dito sa dialect ng Palestinian at Jordan, halos exactly same lang. Medyo matigas din magsalita parang Saudi. So yan, biddi. Sinasabi talaga namin yung biddi. Biddak, gusto mo? Ana biddi moya. Gusto ko ng tubig, biddak. Yan, Palestinian Arabic ito. In my desire. How cool is that? I don't need to know the etymology. I just need to know, how do you say I want? But the etymology can help you figure out the meaning of the word. For example, in Tunisia, they say hub. Wait, I thought hub meant love. Yes, it does refer to love, but in this context, it refers to I want. Anyway, in Qatar, they say abi. Abi. Yan ang narinig ko dati na abi. Tatay mo? Yung pala abi gusto niya, no? Mayroon mo din yan dito sa Saudi ginagamit. Tabi-ish. Wish tabi. No? Wish tabi. Gusto mo. Tabi mo yun. Tabi kebsa. Tabi. Nabi. Gusto namin. Nabi mo yan. Nabi Pepsi. Alam mo yun? Marinig mo lagi sa restaurant yun. Nabi. Abi. In my father? Yes, you're right. Abi does mean my father. But in this context, it means... Change siya ng Palestinian, baka Palestinian to o may Amerikanong dugo. Anyway, in Sudan, they say dair or daira if you're a girl. Tingnan mo sa Sudanese. Dair. Hang on, now we're conjugating for gender? Well, if that's too confusing for you, you can always use hawiz or awiza. Ayun, meron din silang awis. Parang sa Egyptian din to, awis, pero ayis sa Egyptian. Tapos pag may tamarbota, ayun yung tuldok na dalawang may bilog, ay pambabae ginagamit niya. So awiza o awis. How would learning a whole extra word help me at all? Because they also use those in Egypt, alongside ayiz or ayiza. Ayun sa Egypt, yun ayis. At awis o, like ayis, na awis mo, na awis kebza. And there's Libya, which uses nibbi. There's Yemen, which uses ishti or yishti. Ishti. Sa Yemen, ishti. Ishti, talaga ngayon ko lang din na to ishti. So pag kahit yung Arabo ka na, Saudi ka, let's say, puro ka, tapos pumunta ka sa ibang lugar ng Arabo, hindi mo din maintindihan dahil hindi ka naman Yemen, hindi mo alam ano yung ishti, hindi mo narinig yan, hindi mo nakagisnan yan, pero Arabic din. Gayang kayaman ng Arabic words, napakalawak. Ang modern, sinasabing Amiya, pero hindi natin alam na kung ito din ay Fusha dahil napakalawak ng
Arabic words, sinasabi nga halos nasa million o 12 million ayon kay Google, kay Sheikh Google. Ginugol ko na yan minsan, sabi 12 million ang Arabic words. Kaysa sa English, nasa 300 or 600,000 lang ang English words. So napakarami ang Arabic. Kaya walang kahit sino sa tingin kong ustad makapagsabi fluent siya sa Arabic. Kasi posible yung 12 million words ay alam niya. In Iraq, they also use reed, which should sound familiar to you Reed. because I should have picked a different language. Papakita ko sa inyo yung bansa ng mga 22 bansa ng Arabs. Ayan, ito yung bansa na 22 bansa ng Arabo. So ito yung Middle East na alam natin, di ba? Ayan ang Saudi, malaki. Sa baba niya Yemen, Oman, sa tabi UAE, Qatar, napakaliit, Bahrain, Kuwait. Sa taas niya Iraq. Ang katabi Iran, pero ang Iran hindi na po Arabian, Persian sila. So Syria, Jordan, Lebanon, tsaka Palestine. Nilagay pa yung Israel, wala na. Hindi naman Arab. Tribo ang Israel, hindi bansa. Saka lang sila naging 1948 na bansa. Anyway, long story. Somalia sa baba, Egypt, yan, parte na to ng Africa. Dati nasakop din kami ng Egypt, so ang Gaza nasakop ng Egypt, yung nagkagera noon. At yun, naibalik pa rin. So ang Egypt, parte na ng Africa, ayan, pati Sudan. African Arab sila, let's say. Kasi may mga iba na, hindi, ang Moroccan ay Africa. Ang Sudan, yes, African. Pero Arab sila. Sabi, hindi sila Arab. African sila. Arabo nga sila. Ayan, Libya, Tunisia, Algeria, Moroccan, Mauritania. Mauritania ngayon ko lang na ano to din. Ayan, ang Western Sahara. So, ito, mga Arab countries yan. Tingnan natin yung iba pang. Meron pang pati Somalia, so Arab country din. Saka sa pinakababa, meron ka makikita na maliit pala na island na Arab country din yan. Ayun no. Comoros. Maliit lang na dalawang island yan. Inshallah makapag-travel vlogs tayo sa future, mapunta na yan. Ayun ang Tunisia, malapit lang sa Italy, kaya maraming nagmamigrate, tumatawid lang ng Italy. Yes, pwede ibarko sa amin mula Gaza papuntang Italy, siguro ilang araw yan. So yan ang Red Sea. Kilalanin yung mabuti ang mapa para maintindihan natin ang geography ng mga bansa. Maraming salamat. Ingat po kayo. Pakishare to para malaman ng mga kababayan natin yung mga iba, ang ibang klaseng Arabic. Kaya minsan yung naglalakad ako, may narinig ako Egyptian, sabi nga, Mushawiz. Ibig sabihin, hindi niya gusto Mushawiz. Sabi ko, napaisip ako, Mushawiz. Kung sa salita namin, sa Palestinian, Mabiddi. Hindi ko gusto. Pero pag sa Arabic ng Saudi, Maabga. Hindi ko gusto. Pero pag sa anuhin mo sa standard yung Arabic talaga ng Fusha, yung original, yung Arabic ng Quran, la urid, hindi ko gusto. Tignan mo yung pinagkaiba, la urid, mushawiz, mabiddi, maabga, di ba? Manabi, hindi namin gusto. So tignan mo yung mga Arabic dialect. Kaya kung minsan iba yung salita kong Arabic, baka maging Palestinian, at yung iba din tulad si Rapsan, yung na sinusubaybayan nyo si Yusuf, na ang Arabic niya ay Khaliji, Arabic na dito sa Saudi na ibang dialect din. So mismo minsan mga Saudi din hindi sila nagkaintindihan. Meron akong kaibigan na taga Qasim, Qasimi siya, taga Qasim. Medyo malambot yung Arabic nila, para silang yung Syrian version na kung saan tinatawag kong Ilonggo ng Arabo. Kasi pag nasalita sila malambot. Shobidi, kefek. So, tawag dito, sabi niya minsan sa akin, buti na lang nakatira ako dito dati sa Riyadh, alhamdulillah. Yung binata ko, tumira ako sa Riyadh. Kasi kung hindi ko maintindihan yung Arabic ng mga taga Riyadh. Saudi na yan Saudi to Saudi. Na kung hindi pa daw siya tumira sa Riyadh, baka hindi daw niya maiunawaan yung mga Arabic ng mga taga Riyadh. Kasi iba din yung dialect nila na Arabic sa Qasim. Kaya kahit ang Quran ibinaba, hindi naman sa dialect, may mga iba-ibang opinion ng scholar, pero nagsasabing dialect, binaba sa 7 dialect, pero sinasabi naman na ibinaba sa ibang 7 na ibang klaseng kiraa, pagbabasa ng Quran. Imagine mo, kaya si Omar Khattab, yung narinig niya ang isang babasa ng kakaibang pagbasa ng Quran, inantay niya muna magtapos ang magsala at kinuha niya, dinala niya sa propeta, sinabi niya, itong tao, iba yung pagbabasa doon sa itinuro mo sa akin na pagbabasa ng Quran. At sinabi ng propeta na siya nagturo niyan na ibang pamamaraan na pagbabasa sa sahaba na yon. Kita mo, patunay na paano nalaman ng propeta yung iba-ibang 7 kiraan ng Quran kung hindi ibinabasa kayo ng Allah na tunay na, diba, ibinigay na gabay. So tingnan mo pati sa Omar, Arabo na, pero imagine mo hindi niya na ano yung iba-ibang pagbabasa ng Arabic.
kahit the best na siya sa mga poetry, mga makata sila noon panahon. So marami pang talakayan nga patungkol sa Arabic. Ingat po kayo at hanggang dito konting kaalaman lang. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim KZ.